Hello everyone. Last time, pinanood ko kayo ng series of videos. So, yung PHP and MySQL integration. So, doon sa videos na yon, ang ginagawa niya lang naman is direct. Okay? So, meaning walang UI, walang buttons. So, ibig sabihin, once niload yung isang PHP page, automatic nagre-reflect na yung specific operation kagaya ng pag-create, pag-read, pag-delete, pag-update. Okay? So wala siyang involved na user interaction. Okay? So ngayon, ang gagawin na natin is with HTML form na. Okay? So meron na tayong button, then i-discuss ko din yung ano, pag hash ng password papunta doon sa database natin. So meron na ditong database. So ito yung UI natin. So simple HTML pa lang, wala pang UI. So yung may UI natin is sa next videos pa. Okay? So dito, meron na tayong simple sign up form. So username, password, then meron confirm password kasi usually pag sign up form or sign up page, meron talagang confirm password. Okay? Then meron tayong submit button, reset button. So sa database natin, ang pangalan ng database natin is DB users. Okay? Then meron tayong table na TBL users. Then dito, sa loob niyan is meron tayong columns. Merong ID na naka-auto increment, merong username, tapos merong password. Okay? Yung password is nakaset to length na 255 kasi nga password siya medyo mahaba once na hash na natin. Para mas secured, 255 yung set natin. Okay? So currently wala siyang laman. So ibig sabihin wala pang data na sign up or na-enter. So yun. So dito, before ko i-demo to, is papaliwanag ko lang muna yung code natin. So actually meron naka-ready na to na code. Yan. So ipapaliwanag ko lang line by line. Okay? So first is gagawa tayong connection PHP. Hindi, kagaya nung sa demo natin, no, videos natin nung nakaraan, nakahiwalay yung connection credentials. So meron tayo yung hostname, which is yung local host, yung sa database natin. User is root, then password is empty. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan password. Pero ito yung may access doon sa database natin na DB users. Okay? Then database name is yung DB users. Yan. Then gagawa tayo ng new connection using yung new MySQLi. Then lagay natin yung apat na yon. So again, dapat pasunod yung order nitong apat na to. So hostname muna, username, password, then database name. Okay? Then meron tayong checking ng kung may error man yung connection natin. So magkakaroon ng die command. Yan. So yung index, yun yung pinaka homepage natin, which is ito. Yan, index. Okay? So ito, meron tayo ditong head tag. Itong error naman is error for error message, kaya nilagyan natin ng color na red para at least makita na mabuti. Okay? Then ang body natin is itong sa loob. Yan. So sa loob meron tayong header na H3, heading na H3 na pangalan sign up form. Yan. Then meron tayong form na element. Sa loob niyan is meron tayong label na username, may input na username to for username error. So currently empty yan, so hindi nakikita. Okay? Then meron tayong for password, then meron naman sa confirm password. So itong for, kung mapapansin nyo, meron tayong for dito. Dapat tied up siya doon sa ID ng input nyo. So para saan ba itong for? So para for quick access lang, once click nyo tong username, automatic focus siya doon sa text box. Okay? Yan. Hindi nyo na kailangang i-input mismo doon sa text box. So, once click nyo yan, automatic siya. Kasi naka-tied up. Okay? So, meron tayo ditong button, submit button. Once click natin to, automatic is sa submit niya papunta dito sa
add underscore user.php using yung method natin na post. Then, meron tayong reset. Alam nyo na rin yung siguro yung reset. Ibig sabihin, kapag nag-type ka dito, then reset is babalik siya sa original value niya, which is yung empty, without reloading ng page mismo. Okay? Then, dito sa baba, meron tayo ditong script na medyo mahaba. Okay? So, itong event na to is yung submit form. Okay? Ibig sabihin, add event listener, click. Meron tayong click event. Kapag may na-detect na click event doon sa submit form. Yung submit form is yung button natin. Okay? So, ibig sabihin, pag na-click na daw to, matitrigger tong script na to. Tong buong to. Hanggang sa dulo. Okay? So, ano ang ginagawa ba nitong event na to sa loob? Una, is kukunin niya yung value ng tatlong element natin. Ano ba yung tatlong element natin? Yung username, password, then confirm password. Okay? Then, is-save niya sa variable na username, password, then confirm password. Okay? Then, dito naman, magkakaroon din tayo ng parang reset. So, parang every click is magre-reset muna siya. Then, saka, dito sa baba, mapansin nyo, meron siyang panabagong message. So, ibig sabihin, every click nitong submit form, i-clear muna yung error message before ilagay kung ano naman yung result niya. Okay? So, itong part na to is reset error messages. I-empty niya lang. Kaya nakalagay dito is inner text that equals to empty string. Okay? Then, dito naman, meron tayong checking. So, kapag si username, kapag triname daw at ang laman niya is empty, may lalabas na doon sa username error na element, lalagay niya username is required. Saan ba itong username error? Nandito sa username na element natin. Okay? Same din kay password. Yan. Kapag si password daw is empty, yan, may password is required din. Okay? Para saan ba tong event prevent default? Okay? So, nabanggit ko na to before sa Integ 1. Not sure lang doon sa iba kasi hindi ko sila handled. Itong prevent default is prevent niya yung pinaka-default action ng isang element. So, dito sa atin, ang ginamit natin ay form. Usually kasi ang nangyari, kapag click ang submit, kapag ang type niya is submit button, tapos click to, ang automatic, didiretso na siya dito. Okay? So, wala na siyang validation sa JavaScript. Pero since meron tayo ditong event prevent default, ang iniiwasan niya is magdiretso agad dito. Okay? So, ang nangyari, pumapasok muna siya dito. Since meron tayong event, click event dito. So, piniprevent niya muna na diretso agad dun sa action, which is yung add underscore user. So, dito, ayan, skip niya yan. Since same din sa iba. So, dito, meron tayong checking na additional checking ng password. Kapag hindi daw empty, mapupunta sa else, pero may additional checking tayo na kapag yung password natin is hindi match doon sa confirm password, ito, yan. Kapag ito daw is hindi match dito sa confirm password, meron tayong message na password not match. Okay? Then, empty niya yung password, then yung confirm password, tapos focus siya doon sa password field natin. Okay? Same. Pag dito naman, another validation is chine-check niya kung yung password length na in-enter natin is greater than 10. Okay? So, pag hindi siya, pag less than 10 siya, meron tayong error message ulit dito. Password must be 10 or more characters. Then, i-clear niya ulit. Then, focus doon sa password. Then, dito sa pinakahuli, kapag empty naman yung confirm password natin, yun, lalabas din yung confirm password is required. Yeah. So, pag ito, lahat is simula dito hanggang dito is hindi pumasok. Okay? Walang nag-match.
Ibig sabihin may laman yung username, yung password, yung confirm password may laman din. Then nag-match yung password natin at confirm password. Tapos greater than 10 yung password natin, automatic dediretso siya dito. Ang magiging value niya is true. Kapag true yan, itutuloy niya yung default actioning form natin, which is pupunta na siya dito. Okay? So, yan. So, try natin yung mga validation muna. Represent natin. So, pag submit ko, yan. Lalabas siya. Username required, password. Kapag may laman yung username natin, mawawala yung error message ng username. Yung kay password naman, yan. Mapapansin nyo is meron tayong mayroon tayong password na ganito. So, paano pag ganyan? Yan. Dinamihan natin. So, hindi siya match dito sa confirm password. So, let's say ilagay natin admin. Tapos ito naman admin. Magkakaroon siya ng error na must be 10 or more characters. Kasi nga yung admin na password is 5 characters lang. So, pag nilagyan natin admin, 1, 2, 3, 4, 5. Pero dito is 1 admin, 1, 2, 3, 4 lang. Kapag sinabit natin, ang error naman is password not match. Kasi nga hanggang 4 lang yung sa confirm password. Okay? So, yun yung validation natin for the client side, which is yung nasa JavaScript. So, dito, once napunta na yung true, dito papunta naman tayo sa add users na file. Yan. So, dito na yung may sa back-end side na validation or verification. Okay? So, mapapansin nyo, ini-require natin or in-include natin si connection.php. Yan, ito. Since mag-perform na tayo dito ng mag-perform na tayo dito ng database operation. Okay? So, dito, yan. So, first, so, yun. Dito, yun, i-require natin yung connection para gumana yung natin, database operation. So, mapapansin nyo, meron tayong if-else dito. Yan. Ito yung if, then else, ito naman. So, dito, check natin kung yung request method ba natin is post. Okay? Tapos, kung yung post, yung submit form, which is yung button natin, is nakaset or ibig sabihin na declare. Okay? So, kapag yan ay true, ibig sabihin na yung user mismo is napindot yung submit button. So, paano mangyayari kapag hindi? Okay? Sabi dito, pag hindi daw, diretso siya dito. This page is forbidden. So, tatry natin is hindi tayo mag-click ng submit, but instead, diretso tayo sa add user.php. Yan. So, kung mapapansin nyo, anong nangyayari? Okay? So, ibig sabihin, pinaprevent ng script natin na mag-direct dito sa using yung URL ng browser, yung URL address bar, na mag-direct dito sa add user. Okay? So, walang mangyayaring yung mga unexpected na pag-add. Okay? So, yan. This page is forbidden. So, gagana lang siya kapag naklik yung button, then isi-check niyo yung request method. Yung request method is makikita dito sa form. Yan. Method is post dapat. Okay? So, yan. Back lang natin. Yan. So, yun. Yan. So, once na-confirm na na-click, yan. I-collecta niya yung data using yung global variable natin na $_post. So, itong username password, nakukuha yan galing dito sa kung saan galing yung data. Using yung name. Hindi ID kundi yung name na attribute. Username. Then dito naman is password. So, hindi na natin kailangan yung password kasi ginamit lang natin yung confirm password para dito sa validation. Okay? Pero ang isa gagrab lang natin dito is itong value ng password na element, then username. Okay? Kaya mapapansin nyo, dalawa lang. Hindi na natin sinama yung confirm password kasi pagdating pa lang dito, mag-submit lang naman siya kapag nag-match. So, same value lang naman sila.
Okay? Yan. So, ito is option. So, mapansin nyo may cost. So, mamaya papaliwanag ko. Nakaset siya to 12. Okay, sige. Paliwanag ko na lang diretso since yun na rin yung susunod. So, ito naman, password hash is a built-in function ni PHP para mag-hash ng password. So, kung iisipin ng iba is yun yung encrypted. Okay? So, ini-encrypt yung uh, plain text nyo. Okay? Then, sinesave sa database. So, ang syntax natin, enter natin dito yung password natin which is galing sa form. Then, ito yung pinaka ano natin, gamit natin algorithm. So, password bcrypt. So, pwede din naman default, pero yung default na yon is equivalent din dito mismo sa bcrypt. So, ito yung pinaka gamit natin based sa PHP version natin. So, itong option naman, ito yung nagdedetermine doon sa kung gaano katibay yung pag-hash. Okay? Kung ilang beses mag-hash. So, ito, sinet lang natin sa 12 kasi kung malalakihan pa natin to, mas mahirap siya ma-hack lalo, pero magkakos siya nung performance ng application nyo. So, possible na kapag nag-login na kayo or nag-sign up is medyo mabagal kasi nga kung mas malaki ang cost nyo is mas maano rin yung pag-hash ng password nyo. So, I think 12 is okay na. Okay? So, yan. Then, dito naman, sa baba, ito na yung ano natin, insert statement. Meron tayo ditong connection. Itong con is galing sa wait. Galing sa connection natin. Yan, ito. So ayun, galing yung con na variable dito sa connection natin since in-include natin yung file na yon dito sa taas. So magagamit natin siya. So prepare statement, yan. Then dito na yung query natin, insert into, papunta daw sa TBL users. Yung TBL user natin is ito. Yan. So, TBL users. Username, password, kasi yung field column natin dito is username, password. So, hindi na natin kailangan i-add yung ID kasi nga auto-increment na siya. Okay? Every insert natin ng data, dumadagdag siya based doon sa susunod na ID. Okay? Then, dito, values, then question mark, kasi nga naka-prepare statement tayo, gagamit tayo ng byte param na lang. Okay? So, kaya dalawang S to kasi nga parehas silang string. Okay? SS. So, string. Then, next na parameter is yung mismo value na natin. Yung username, then yung encrypted password na. Hindi yung password na plain text kasi nga, kailangan natin, yung store natin sa database is yung encrypted password. Okay? Yan. So, dito, yan, meron tayo ditong conditional statement na i-execute niya. So, once daw ito is true, ibig sabihin, successful yung pag-insert natin. Okay? Then, pag successful, lalabas yung successfully registered. Then, nag-add tayo dito ng link na pabalik doon sa index PHP natin. Okay? Which is doon sa add form natin. Okay? Pero kung else, ibig sabihin nagka-issue, yun, di-display niya yung error message. Kung ano man yung error message kasi nga ang ginamit natin is yung nasa statement mismo na error number. Okay? Yan. Then meron tayong close button, close script para i-close natin yung statement natin para hindi naka-open. Para kagaya ng sinabi ko, nagpi-free up siya ng memory. Okay? So, demo natin. Balik tayo dito. Yan. So, refresh. Ito, wala pang laman. Yan. So, lagay natin bfactor.
small letter lang. Then, lagyan natin is QWERTY 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, QWERTY again, 1, 2, 3, 4, 5. So, submit. So, successfully registered. So, pag na-refresh natin, na-refresh natin, ayan na. Okay? Ito na yung encrypted password. Okay? So, yan. Medyo mahaba. Yan. So, ito yung username, itong ID. So, kapag nag-back tayo, then, let's say, factor, admin, 1, 2, 3, 4, 5. Then, admin, 1, 2, 3, 4, 5. So, submit. Then, pag-refresh natin, ayan. Yung ID niya is 2, factor. Then, ito naman yung hash password niya. Kasi nga, magkaiba naman sila ng value, kaya magkaiba din yung value ng hash password nila. Yan. Then, ayun. So, next natin na videos is meron na tayong mga may UI na tayo. Okay? So, doon sa next videos natin, i-perform doon yung pag-populate. Let's say, hanapin ko lang yung listahan ko kung anong gagawin natin. So, bali ngayon, ang demo natin is yung merong mismong HTML form with input validation and password hashing. Then, ang next natin na gagawin doon sa mga videos is yung pag-add using may UI, or pwede natin gawin is yung may pop-up, then populating yung data to HTML table. Okay? May UI na yon. Then, mga sumunod is merong image handling, pwede mag-upload ng image papunta sa database. Either ang i-save natin sa database is path, directory path, or yung mismong blob data. Okay, base64 na data. Then, susunod, meron dito yung updating ng records with UI na din, deleting of records with UI na din. Then, saka natin anuhin yung may login at logout using session. Okay? So, sa login at logout using session, doon natin demo yung pag-restrict ng pages if yung user is hindi pa nakakalogin. Okay? Then, another one is yung pag-create ng basic dashboard. So, nandun yun sa ibang videos natin. Okay? So, yun lang. So, next is yung pag-populate ng data at pag-add. Okay? With the UI, with template na.